ang isa sa mga pinakasikat na boxing promoter sa buong mundo na si Bob Arum. Hinirang na niya kung sino talaga ang tunay at nag-iisang hari sa mga boksingerong nahawakan niya kung napanood niya sa loob ng 60 taon. Muhammad Ali, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao at iba pang mga legendary boxers, panis yan sa 2-division undisputed world champion na si Naoya Inoue. Pero sa pahayag ni Arum kakwento at paghirang kay Inoue bilang nag-isang hari at sobrang bilib niya kay Inoue napahiya at sinupalpal na isa sa mga boxing news providers sa Amerika. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Hinirang na nga ni Bob Arum itong si Inoue na pinaka-the best na boksingero sa buong mundo. Kahit ano pa man ang timbangan ng ating pag-usapan ay talagang si Inoue pa rin ang nangingibabaw para kay Arum. Kaya dito na kagad, umusbong ang mga katanungan kung may kabuluhan ba at may pinagbabatayan itong si Arum sa kanyang paghirang niya kay Naoya Inoue na pinaka-the best fighter. Ayon sa Boxing News 24, sobrang taas ang tingin ni Arum kay Inoue dahil itong si Inoue ay naging undisputed world champion at wala pang talo dahil meron siya ngayon na kartada na 27 wins at may 24 knockouts. Pero ganun pa man, ang real talk ng Boxing News 24, hindi kasi tinitingnan ni Arum kung sino-sino ang mga boksingerong tinalo ni Inoue sa kanyang 12 years sa karera sa boxing. At sinabi pa nila na itong si Inoue ay hindi naman talaga isang pinaka-the best na boksingero dahil maraming mga di-kalibreng mga boksingero ang tinalo ni Inoue sa 115 pounds, 118 pounds at pati na rin sa 122 pounds. Sinabi pa nila na maraming mga nakalaban ni Inoue na mga mahihinang mga boksingero. Ang tanging nakagawa lang na nagkasugat-sugat o nabiyak ang mukha ni Inoue ay ang laban niya kontra sa 40-year-old na Donaire. Pero ang tanong nila, ano na kaya ang sinapit ni Inoue sa kamay ng isang bata pa na Donaire? Na kung tutusin, kung gano'n na ang katakot-takot ang sinapit ni Inoue sa kamay ni Donaire na past prime na, naku naman may kalalagyan talaga itong si Inoue sa mas bata pa at nasa prime pa na Donaire. Ayon pa nila, hindi mo man lang marinig na sasabihin ni Arum na ang pinaka-the best na boxer na he's ever seen ay si Donaire. Na kung tutusin, si Donaire lang naman ang nabigay ng problema kay Arum. Kahit sa edad na 40 years old na dahil munti ka na talagang natalo ni Donaire itong si Inoue. At hindi lang yan, dahil marami ay nagsasabi na dapat umakyat na si Inoue sa mga mas mabigat na timbang. Kaya kung si Inoue akyat na ng timbang sa 126, sa 130 o 135 pounds, doon pa nila masasabi kung gaano nga ba kagaling itong si Inoue. Dahil sa ngayon mga kwento para sa kanila, itong si Inoue ay may 100% ang resume dahil ito sa mga mahihinang mga nakalaban lang niya. Kaya nga ang sabi nila, na maswerte lang itong si Inoue dahil nagkataon lang dahil hindi talaga na knockout ito ni Luis Nery sa round 1 dahil kung nagkataon ay talagang isang kahiyan at lalagapak talaga itong si Inoue. Mga kwento, sa sinabing ito ni Bob Arum, ano naman ang masasabi mo? Ikaw rin ba ay naniniwala o sang-ayon sa mga pinagsasabi ng promoter na ito? Dahil syempre, kahit gapang boy na si Inoue ay talagang dinipensa niya yan. Dahil baka, pababa pa ang presyo at kitaan dyan. Naku, hindi maging masaya si Lolo dyan. Lolo Baba, dahil kung hindi ikaw ang promoter ni Naoya, ay baka ikaw yung pinakauna na nagbigay ng kansyaw sa kanya nang siya ay bumagsak na. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwento Glenn Halina, kay Kakwentong Luni Kumayas, kay Kakwentong Chris TV, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.